Ang challenge doon, paano kung hindi ako nag-OPP dahil iniwan ako ng upline ko? Na-miss ko dapat yung Tita Tessie na yun na pala yung agila talaga para sa akin. Question ko sa inyo bawat isa. Ilang na-miss na OPP ang ginawa mo kasi hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob? Dahil hindi mo kinausap, hindi mo alam baka yung dapat nakakausapin mo, yun na yung agila na nakawala ka. You get the point? Yes! Sabi nung ito, ako kahapon lang may pinakawalan ako. Yan ang sinasabi ko sa inyo. You get the point? Yes! If you do your best, if you do your part, the universe will give you. But you need to become successful. Hindi ko naman direct recruit si Tita Tessie. I did not know her personally. Hindi ko siya, lumabas na lang siya. And yun na pala, magtutulak sa akin para mag-succeed. So when it's the time for you to assume leadership, you have to lead friends by example. Now, natuto ko mag-OPP. Yung mga direct downlines ko, ano sinabi ko? Pag nagpapasama sa akin, Upline George, samahan mo naman ako sa party. Kaya mo na yan. At hindi ko pa kaya. Kaya mo na yan. Ako nga, pinabayaan ni Jun eh. Kaya mo yan. Meron ako ngayong authority to tell them that they can do it because I did it. Tama mali? I earned the authority because I did the example. Kasi ganito yan, pag nagawa mo, gagawin nila eh. Kasi sa mind nila, matatanggal yung barrier. Ay, nagawa ni Upline, kaya ko ito. Nakuha niya, parang ang dating mo, ikaw yung taga-basag muna. Pag nagawa, kaya ko. Pag hindi nagawa, ay, hindi ko din kaya. May ganong attitude, tama? In fact, yung iba nga sa inyong prospects, eh, kaya hindi sumasama. Kasi nasa ganong attitude. Ikaw muna, pag mayaman ka na. Pag nagawa mo, sama ko dyan. Di ba may ganong factor? Ganon din yung downlines nyo. Sasabihan mo mag 1-on-1, hindi ka nga marunong. Paano yun? Sabihin lang sa loob, hindi ko eh. You get the point? Yes! Lead by example. Next! You have to become masters of your emotions. Sa networking, just like any facets of life, hindi nyo maiiwasan ang mga negative situation. No. Wala kayong... There's a lot of things you cannot control in this business. Ma-Indian ka, mag-quit downline mo, 3 buwan ka na, hindi ka pa kumikita, nagkaroon ka nga ng downline, ang bagal-bagal naman, hindi productive, ang daming negative sa surroundings mo, pati yung bahay na inuwian mo, negative. Ang daming sitwasyon na negative eh. Normal ang negative. But when you become disappointed and discouraged, it becomes destructive. Negative is different from being destructive. Yung negative situation, it's okay. Yung mag-break kayo ng boyfriend mo, it's okay. Pero yung 3 araw ka nang hindi naliligo, kumakain, hindi nagtututbrush kasi depressed ka, hindi na negative yun, destructive na yun. Yung ang ganda ng hair mo, nag-break kayo, nagpakalbo ka, ay iba na yun. Ako yung ibig ko sabihin? Yes! Hindi may iwasan yung negative eh. That's why you have to become masters of your emotion. Wala tayong magagawa sa traffic. It took me 1.5 hours to go here. Grabe traffic. But I cannot do something about that. Ano gagawin ko? Fret about it sa kotse, nakakainis naman ang traffic, ma-stress ka, ma-pressure ka, huwag na. O dahil traffic, Facebook. Dahil traffic, research na lang na research. Basa na lang ng email. Reply na lang ng email. I get a lot of emails every day. Kasi maraming bagay sa mundo hindi mo kayang kontrolin, pero kaya mong kontrolin yung emosyon mo. Pero hirap naman kontrolin eh. Kaya mo yan. Di ba? O nag-asawa, nag-aaway. Kaya ka pa. Mabatuan ng pinggan. Pero pag nag-ring ang telepono, pag may sumagot, paano sagutin? Hello? Bilis mag-switch. Tama ba? Yes. Pero pag wala, kaya ka pa. Pero pag sino, hello? Okay, may kumatok sa pintuan. Ano po yun? Plastic!
your mood. Don't let your emotions control you. Nakakapwisit naman eh. Kinontrol ka ng sitwasyon. Dapat ikaw ay nagko-control sa circumstances. Because ulitin ko, a lot of things in our lives, hindi mo kayang control. So let go of your personal dramas in life. Dapat dito mabilis ka mag-move on. Problema tagal mag-move on ng mga tao. Move on. Learn the lesson, move on. Lumipas yung buwan, wala kang recruit, wala kang pay-in. Learn something from it, move on. Improve. Problema kasi natin minsan, lumipas yung January 27 na ngayon, 3 days na lang, katapusan. Ano performance mo ng January? Were you happy or not? Nakuha mo ba yung goal mo? Hindi. Ngayon kung hindi, learn from it, and then, move on, come February, hata ulit. Hindi yung, February na naman, ba't kaya? Yung nabuburyong ka ba? Alam mo yung gano'n? Ano ka na? May anxiety ka, nag-worry ka. You know, learn from it and move on. Ganun ang mga negosyante. Hindi nagbababad. Hindi nagdudwell ang tawag doon. Don't dwell on your negative situations. Move on. Pati sa relationship, tagal mag-move on. Pag nag-break, sabi nung isa, hindi ko kaya. May mas malala to. Mamamatay ka. Yan, oxygen mo. Mamamatay ka. Tama ba? Tama? Tirot natin ano yun, ang tagal ang tagal, pag ang situation, ang negative nangyari sa buhay natin, sin-internalize mo, nagsisink in yun, tumatagal sa'yo. Pag tumagal sa'yo yun, nagiging disadvantage. Kapit pala yung girlfriend niya. Sa global man, hindi ka dapat mag-switch. Hindi pwede madrama. Stress kayo. Dapat dito hindi pwede pusong mamon, kailangan pusong ba. Nan-check sila. Hindi ka pwede maging emotional. Kaya lumipad dyan. Maraming sitwasyon yung magpapadisappoint sa'yo. It takes a lot of commitment to become successful. Hindi basta-basta yung maging successful. Ano yan? Kung may naipakita ko man sa inyo yung result nila Gemma, nila Yuri. Result na yun, pero hindi nyo alam yung butong tinanim nila. Yung bunga na nakita nyo ngayon. Pero yung butong tinanim nila ng sakripisyo, pagod, puyat, gutom, negative sitwasyon sa buhay nila. Can you imagine how hard it is? Ilagay mo nga yung sitwasyon mo doon sa dalawang. Gaano kahirap mag-network na sidewalk vendor ka? Sino maniniwala sa'yo? Sidewalk ka lang dati. Nasasabihin mo sa akin, yayaman tayo. Basag ka agad ang credibility ng tama ba? Yes. Isipin nyo kung anong obstacles, challenges ang pinagdaanan ng mga taong ito. Dahil sa sitwasyon nila sa buhay. Isipin mo si Gemma, nakatira sa ilalim ng tulay. Sino marirecruit niya? Mahirap siya. Ang kilala, pag mahirap ka, karami ng kilala mo, kapwa mo mahirap. Kasi wala namang mayamang makikipagbarkada sa iyo. Ikaw din mahiyain. Tama mali. Kaya karamihan ng market mo, kung ano ka. Imagine how hard it was for them. Baka nga pati panggalaw, walang pera yung mga yun ng araw. Pati pamasahe, pati siguro cellphone, walang pamasahe. Walang pang-load. Still nagawa nila. Ang question na gusto ko the challenge I'd like to pose to everyone is this. Gaano mas komportable ang buhay mo ngayon sa pag-network kumpara kila Yuri at Gemma? But you never maximize that opportunity. Siguro nung panahon nila Gemma, nila Yuri, how they wish, sana kahit paano naman may matino akong trabaho. Sana kahit paano ang ganda sana ng background ko para hindi ako pinagtatawanan sa pagre-recruit. I'm sure at the time na nag-i-start sila, ang dami din nilang sana. And yet, guess what? Hindi yun ang nag-stop sa kanila para magtagumpay. In fact, yung sitwasyon nila, ang nag-push sa kanila para lalong mas magtagumpay. Question ko sa inyo, ilang tao sa inyo ang mas nakakaraos sa buhay kaysa kila Yuri para mas madali kang mag-network? Pero ba't hindi mo magawa?
Minsan, dala ng emosyon. Dahil ko lang sumubra na po. Ang nagdadala sa'yo ng Ayun ako. emosyon. Ano eh. Imbis na dapat ikaw ang nagdadala sa emosyon. Pulis naman. Are we clear? Yes. So leaders, isipin mo mabuti, oh. These are very powerful. Gagawin mo yan. If you step up, ladies and gentlemen, in a few months, let me tell you this. Lalabas ang network. And then your income will grow. Yan ang very important triangle na tatandaan sa business. Next, please. You need a lot of action to become successful. Massive. Hindi ko lang sinabing action, ha. Ang sabi ko, massive. Marami talagang trabaho dito. It's work. And may kasabihan, workers are winners. Ang mga nagtatagumpay, yung mga nagtatrabaho. Ang nagtatagumpay dito ay naghahanap ng recruit, nag-home party, nag-one-on-one, nagpo-prospecting, nag-OPT, nag-centering, umaten ng training. Dito dapat ikaw as a networker, ang lagi mong iniisip, may ginagawa ka everyday. Kasi, ang treatment dapat dyan, pag may araw na wala kang ginawa, dumadagdag yon sa pagtagal mo. Yes. Pero pag may araw na ginagawa ka, dumadagdag yon sa pag-igsi ng success mo. When you don't do something for a day, it adds up para lalong ma-prolong yung success mo. Pag may araw-araw kang ginagawa, it cuts. Napuputol. Para lalong umikli yung tagumpay mo. So everyday, pagbukas ng mata mo, isipin mo kagad, anong gagawin ko? Anong gagawin ko para lumago ang negosyo ko sa Global today? What am I gonna do today to become productive? What am I gonna do today to make my business grow? Dapat yan ang mantra mo araw-araw, naghahanap ka ng gagawin. Naghahanap ka ng kakausapin, nag-share ng products, nag-share ng business. Naghahanap ka ng mga kakausapin. Parang negosyo, tindahan. Paano masasabi na ang tindahan operational? Dapat nakabukas. Tama ba ako? Yes. Paano masasabi sa Global as a networker na operational ka? Dapat may ginagawa ka. Pag wala kang ginagawa, wala kang activity. Ano ba yung mga activities? Home party, one-on-one, OPP, prospecting, follow-up, training, centering. Yan ang mga basic activities ng mga beginners. Ang tawag namin dyan, building activities. Kasi laging may tatlong stages. Building, growing, and keeping. Pag nagsisimula kayo mag-build ng grupo, ang tawag sa inyo, building stage. So when you're trying to build your network, that's the most tedious, pinakamatrabaho na part ng networking ninyo. And dyan yung marami kayo dapat ginagawa talaga. Kasi gusto mo mag-build ng momentum eh. Pag sabing momentum, ito na yung downline mo, may ginagawa na rin. Umaandar na yung negosyo mo, umaandar na yung business mo. So, the question is, ano yung gagawin mo para maging productive ka everyday? Para masabing operational ka. Guess what? Pag wala kayong activity, you are non-operational. And when a business is non-operational, walang ganitong pumapasok. So, ang inisip niyo dapat ganito. Pag wala akong ginawa ngayon, walang papasok na ganito. Hindi man ngayon, ang pagpasok ng ginagawa ko, naiipon lang kasi 2 years from now, 1 year from now, millionaire naman ako sa Instagram. Alam niyo ba yung ginagawa natin lahat, may bayad yan? Alam niyo ba? Na pag may kinausap ka, wala mang outright income, kasi strong leg mo yung tinatrabaho mo, wala mang outright pay-in, it's okay. Yung commission ninyo, ang isipin nyo na lang, naiipon yan para pagdating ng panahon, naipon siya na daan-daan libong piso ang kita. Yes. So the question is, ano yung ginagawa mo pang araw-araw para masabi na operational yung business mo in such a way na pag operational siya, may income na pumapasok. Now, pag wala kayong ginawa, walang income na pumapasok. Wala kayong activity, lalo yung mga full-timers sa inyo. Dapat may activity kayo every day. So what I require you guys, if you really want to become successful, and I don't like to go around the bushes anymore, straight to the point, trabaho. Wala munang arte-arte, wala muna. Wala munang 8 oras na tulog, wala. Sarap pa naman dito, lamig. Pag gusto magtrabaho, less sleep. More work, less sleep. Yan dapat ang habit mo.
Hindi yung Sino ka to? more sleep, less work. Saka na yan pag successful ka na. Pero pag hindi ka pa successful, more work, less Naghanap ko ba iba? do not get enough sleep. It's okay, work hard. Saan tayo matulog? GA ka na. Trabaho mo na trabaho. Huwag masyado mahihilig sa tulog. You get enough sleep when you die anyway. Diba tama ba? Kapag isip ka. At saka tinatrabaho mo naman dito. Hindi naman araw-araw tayong ganito na nagbibuild eh. May mga top 20s natin, top 50 ng kumpanya. Iba na yung pagtatrabaho nila in such a way na ini-enjoy na lang nila kasi magtrabaho sila o hindi pumapasok na yun. Darating ang panahon na aani kayo o di magalala. Nasa panahon lang ng pagtatanim na yun. Yes! Alright, next. Okay. Set a new standard. Ano ibig sabihin ng set a new standard? Get out of your comfort zone. Huwag nyo nang gagawin yung dati nyong, huwag nyong papantayan yung dati nyong ginagawa. Bakit po? May wisdom kasi dyan. Ang wisdom dyan is, pag pananatilihin mong gawin yung ginagawa mo ng mga nakaraang buwan, kung ano yung resulta mo ngayon, hindi magbabago. Some distributors, they keep asking themselves, ba't hindi pa nagmamaterialize ang network? Bakit hindi pa lumalaki ang tingin? Eh kasi yung ginagawa mo pare-pareho lang, hindi naman nagbabago. You get the point? Yes. Baguhin mo yung gawin mo. Dagdagan mo. Mga full time sa inyo, pag gumising anong oras? Alas 9, alas 10. Alas 3. Bago ka umalis ng bahay, magla-lunch ka muna. Alis ka ng bahay, alam mo na. Full time ba tawag? Tapos within the day ka palang maghahanap ng prospect. Hindi ganun ang networking. Yung kakausapin nyo ngayon, hinanap nyo yan ng mga nakaraang araw. Hindi hindi yan yung kakausap. Kasi iba ganito eh. Yung i-OPP nila ngayon, ngayon nila hinahanap. Hindi ganun. Ang tamang sistema, kung ano yung mga gagawin mo ng mga susunod na araw, hanapin mo na ngayon. Parang alaw-bawa. Yung i-OPP ko ng Monday, kailan ko sinet yun? Last week. Huwag kang gagawa ng kausap mo ng Monday. Huwag ganon. Yung kakausapin ng Monday, isa-set mo yon sa Wednesday. Kasi yung kausap mo ng Monday, sinet mo yun ng Sabado, ng Friday. Nagets nyo siya? Bakit ko kanya tinuturo yan? Kasi pagka ang ginagawa mo, day-to-day ka nagsiset ng goal. Lalabas ako ngayon, hahanap ako ng kausap ko ngayon. Problema pag wala ka nakahanap ng kausap ngayon, ano ka ngayon? Nga nga. Hindi katulad nung Friday, ang goal ko maghanap ako ng appointment ko by Monday, hindi ako hihinto sa Friday hanggat hindi ako nakakahanap. Ngayon, hindi ako nakahanap ng Friday, gabi na. Meron pa akong Sabado para maghanap pa ulit. Tama ba? Yes. Para hindi ako ma-zero by Monday. Yun ang pagkakaiba. Pag advance kang naghahanap versus within the day ka naghahanap ng kakausapin. Pag within the day ka naghahanap ng kakausapin mo, lagi kang masisiro. Kunwari, magdadala ka ng prospect sa head office sa Sabado. Kasi ako speaker, for example. Kailan mo hahanapin yung prospect mo sa Sabado? Bago mag-Sabado. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Huwag mo sasabihin sa sarili mo, magdadala ako ng prospect ko sa Sabado sa office. Hahanapin ko siya sa Sabado ng umaga. Are we clear? Yes. Oh. Kung ganyan ang habit mo for the last few months at hindi mo binabasag, hindi ka nagsiset ng new standard, you will get the same result. Whether you like it or not. And ako mismo, hindi ko kayo matutulog.